Ibig sabihin niyan, kung ang linya nyo ay line to neutral, dapat ilagay nyo ng tama. Pero dito sa amin na linya ay line to line. So, ibig sabihin, pwede baliktad. What's up guys? Welcome back to my channel. Today's video ay gusto ko i-share yung nabili ko na second hand na Snadi. Bali, dati sinabi ko sa aking video o last video ko na tungkol sa solar setup ay gusto ko mag-upgrade ng 1000 na inverter. And then, sa paghahanap ko, meron tayong tropa na nag-offer na binibenta niya ang kanyang Snadi na 1000 kilowatts na pure sine wave with AC charger. So ang lupit nito guys, medyo mahal lang siya, no? Ang brand nito guys ay nasa 5,000 to 6,000 and nabili ko siya ng 4,000. Pero kahit second hand siya ay good na good pa rin siya. Yan. So ang gusto ko dito guys ay yun na nga, meron siyang AC charger and meron siyang ATS na built-in, pati na rin yung LVD, yung low voltage declination. So ibig sabihin ang gagawin niya ay meron siyang features na pag nalobat ang battery, especially pag gabi, nalobat siya, gagana yung kanyang ATS. Ang magagamit na power ay galing sa ating either Meralco ba yan o Cotabato Light. Tapos habang ginagamit yung kuryente galing sa grid or Meralco man yan o Cotabato Light, ay kaya na i-charge yung battery. Kumbaga during ginagamit mo yung grid, tapos meron pang charging sa battery, so parang dual pang yun siya. Pag ma-detect na LVD na lobat yung battery, automatic na gagana yung ATS, magpa-power cut yung power dun sa battery para hindi siya totally ma-drain, and lilipat dun siya sa grid. So hindi ko alam kung tamang term ko grid. Balik nyo, ginaayos ko siya. Yan. Kalat na kalat kasi di ko nagagamit itong ATS pati yung LVD kasi meron na tayong ganito. Tapos ito ang aking solar panel. Yan. Nasa taas. Nakita niyo yung wire. May dalawang kanyang 100 watts. So 200 watts yan. Dito ko didikit. Bale sa paglagay ng aparato, importante talaga na mayroong plywood bago semento. Huwag nyo ilagay na direct semento kasi nga yung semento pag umulan nagbumoist yan. Nagbabasa. Lalo na kung yung dinding nyo is prone talaga sa ulan. So kailangan may plywood para hindi niya ma-observe yung, kung mapansin nyo pag maulan, malamig yung semento, minsan basa. Kasi nag-absorb ng tubig itong ating semento. So kailangan mayroong plywood para maiwasan yung short circuit or mag-moist yung ating mga aparato. Bali, dikit ko na ito guys. After ko may dikit, i-explain ko siya yung mga settings nito, configuration, para at least meron ka idea kung ganito kalupit yung Snadi. Okay guys, nalagay na natin ang ating Snadi na inverter na second hand na nabili natin. Bali, ganito yung kanyang setup. Bali ngayon, ginagamit ko ang aking solar setup, connected ang aking electric fan para matest kung gumagana siya. Bali, dito guys ay nakakunik ang ating AC source, alternating current. Ito yung galing sa Magelco o Collet o grid. Bali sa ilalim, makikita nyo meron AC input pati AC output. Dito pwede ka maglagay ng wirings para sa outlet, ganito. Pero sa akin dito gilagay kasi nga ang ginagamit natin yung battery. Bali, dito may nakalagay na ground. Sa input, meron nakalagay na ground, neutral, pati line. Ganoon din sa AC output. Ibig sabihin yan, kung ang linya nyo ay line to neutral, dapat ilagay nyo ng tama. Pero dito sa amin na linya ay line to line. So ibig sabihin, pwede baliktad ang wirings. Balik ito ganyan pag-wire kasi nga temporary lang ito for the demo. So dapat kung meron kayo ganito na connection, kailangan medyo makapal siya. Tapos meron siyang breaker na AC na 16 ampere. Kailangan na may breaker siya kasi kung magkaroon ng high voltage o fluctuating ay hindi masira ang ating inverter. Bali ang inverter natin guys ay mayroong AC charger
Tapos kuhan pa siya, pure sine wave na inverter. Ngayon dito guys ay mayroong tatlong mode. Pagdating sa ganitong setup kasi nga mayroon siyang linya para sa grid. Bali ang unang mode ay ang main source mo ito. Tapos yung battery ang magiging backup power. Ibig sabihin yung mga connection nakakonect dito sa ating outlet ay yung kanyang source ay galing sa AC, galing sa grid o galing sa Magelco or kulit man yan. Pag ang ginamit na mode ay mode 1 kasi nga dito sa inverter may tatlong mode. Ang mode 2 naman guys ay ganoon din, ang grid ang gagamitin tapos backup power lang yung battery. Kumaga kung mag brownout dun pa gagana yung ating battery. Normally ginagawa nila yan sa mga office or kung sa bahay naman, kung meron kayong office work, kung meron kayong office na place kung saan kayo nagtatrabaho, kung mag-brownout eh mayroong backup power, or kaya kung mag-brownout is may backup power kayo sa mga CCTV nyo para iwas sa mga magnanakaw. Tapos sa mode 2 ay ang mangyayari ay pag walang nakakonek, kung meron nakakonek man o plano sa gabi wala naman sa doon na gumagana na appliances sa nakakonek dito, electric man yan o ano man, ang mangyayari ay mag-turn off yung ating outlet kasi ma-detect niya na wala nang gumagamit ng appliances. Yun ang mode 2. Sa mode 3 ang priority yung battery, tapos ang backup power yung grid. Ang ibig ko sabihin guys, pag nalobat ito, ang mangyayari ay lilipat agad yung power source sa AC connection or sa ating grid. Tapos pag ma-full charge itong ating battery ay babalik siya sa battery pag sa mode 3. Bali, paano nangyari yun guys? Papakita ko na lang yung mga mode. Ngayon naka-turn na siya. Ito natin turn off para makita nyo. Yun. So, di siya namatay kasi nakakonect pala yung ating AC. Hindi ko na lang ipapakita kasi connected pala ang ating AC. Naka-under siya kaya di siya mag-shutdown. So, ipakita ko na yung mga mode. Lang press natin yan. 5 seconds. Lumabas yung 3. Tapos kung lipat natin sa mode 2 at mode 1, long press ulit. Ayun, nawala. Ulitin natin. Long press. Mode 3, tapos long press ulit para malipat. Ayaw malipat Yun, lipat sa mode 1. Tingnan mo, lilipat yan sa AC kasi AC ang priority. O, tingnan nyo guys, lilipat. Kung makikita nyo sa mode 1 ang mangyayari yung priority yung grid. So makita lumipat dito, yan yung galing sa grid, sa kabila naman yung battery. Na-explain ko kanina, ang mode 1 ang priority yung ating grid o galing sa kulit man o Magelco. Tapos ang mangyayari yan, pag mag-brownout lilipat dito sa battery. Sa doon wala akong breaker dito para mapakita ko, gusto ko i-shutdown ito para makita natin na lilipat siya. Yan. So ganyan mangyari. Try natin lipat sa mode 2. Long press lang. At least 5 seconds. Yan. Tapos lumabas yung 01. Long press natin yan para malipat sa mode 2. Yun. So mode 2 na siya. Babalik yan sa default. Dahil mode 2 na siya, ang mangyari yan, grid pa rin ang priority, pero pag ma-detect ni inverter na wala nang gumagana dito o wala nang nakasaksak dito o wala nang mahina na yung supply, ang gagawin ni inverter, magkaroon ng power cut-off dito. So mawala ito ng source. Pag ma-detect niya ng mga 5 to 10% lang, na-detect niya dito na supply, ang gawin niya, i-cut off niya para hindi na ito gumana. Bale sa mode 3, ang mangyari yung battery yung priority, tapos ito ng backup power. So lipat ito sa mode 3.
lipat natin yan, mode 3. Long press 5 seconds, another 5 seconds para malipat sa 3. Yun, lipat sa 3. Dapat itong AC lilipat dito sa battery kasi ang battery priority. Ayun, nakita nyo, lumipat siya. Yan, ganyan mangyari guys. Kung gusto nyo maging priority yung battery, kailangan ilipat nyo sa mode 3. Yan. So mangyari yan, pag malubat yung battery, lilipat sa AC. Yung subukan natin kasi meron tayong breaker ng battery. Kunwari nalubat na siya, iba natin yan. Itaas natin yan. Yan, tapos tingnan nyo, yun, lumipat. Wala nang power source dito sa battery, kunwari nalubat siya, lumipat sa AC, pero yung tip pa natin ay umaandar pa. Yan. Tapos, dito nagagana yung AC charger. So dahil lumipat siya sa AC, na-detect ni inverter na lobat na yung battery, ang mangyayari yan, i-charge ni inverter yung battery, tapos sasabayan pa ni solar panel na mag-charge. So dalawa nag-charge dito. Kung makita nyo, walang ilaw, hindi makita. Makita nyo, nag-charge yung battery habang naka-connect siya sa AC. Sa gabi, pag nalobat yung battery, dahil lumipat yung AC, or lumipat sa grid, ang mangyari, i-charge yung battery. Kahit wala kang solar na naka-charge kasi nga gabi, ang mangyari, mag-charge yung battery gamit ang AC. Tapos, pag kinaumagaan, ang mangyari yan is i-charge din ni solar kasabay ni AC charger. So, mangyari yan, dalawa mag-charge, tapos mabilis siya mag-charge. Pag ma-full charge na siya, ang mangyari, lilipat ulit sa battery kasi naka-mode 3 tayo. Kasi ang priority yung battery. So, ganun yung kagandahan ni Snady. Meron siyang built-in AC charger. Tapos, pwede siya maglipat-lipat. So, dito guys, meron pa siyang settings na mga B-code sa tawag doon. Kailangan i-set up nyo o i-settings nyo according doon sa battery na ginagamit nyo. Bali, ang battery pala na gamit ko pala guys ay gel type pala. Hindi siya LiPo battery. Gel type na acid battery. So sa future, kung may budget na, balak ko rin magpalit ng battery na LiPo. Mas maganda kasi yung LiPo. Yan, so mga electric fan. Yan, so hopefully guys, naiintindihan yung sinasabi ko. Ito, meron sa built-in ITS, may built-in na rin na LVD, tapos may AC charger. Pero, kailangan nyo i-settings yung tamang setting according sa battery. Kasi pag di nyo nalagay yung tama sa settings, masisira yung battery natin. Baka lumubo or pag masira ito, mabilis siya mag-discharge. Sa sunod na topic, paliwanag ko kung ano yung tinutukoy ko na B-codes. Kasi yung B-codes yung gagamitin natin para baguhin yung settings according sa ating battery. Okay, so hanggang dito lang guys. Thank you for watching.